Eto na para sa mga nagre-request ng paulit-ulit. Nandito na ang ating mga hoodies. Available na uli ang Gabunan hoodie. Two colors na tayo. Isang color white at isang color black. Nariyan sa screen makikita. At ang pinakabagong hoodie natin, Beast Mode Hoodie. Bawat ukit merong kahulugan. Ito'y pumapatungkol sa ating bayan, yung mga simbolo. Para sa mga interesado, nariyan ang link ng Shopee sa comment section. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Epoy. Nangyari ito sa lugar ng Balasan, Iloilo. Bunsong anak sa 4 na magkakapatid si Epoy. Nasa sekundarya pa lang nang naulila sila sa ama at sa kasamaang palad. Nagkaroon ito ng bagong asawa. Bata pa lamang. Naranasan niya na ang hirap ng buhay. Sa murang edad ay natuto na itong alagaan ang sarili. Kahit maraming gustong isumbat sa pamilya lalo na sa ina, minabuti na lamang ni Epoy na ituon ang atensyon sa mga bagay na mahasa ang kaisipan, pati na din ang buong pagkatao. Ang mga karanasang iyon ang nagbigay ng tapang sa kanya na harapin kung anumang pagsubok. Kahit kasama ang ina at pangalawang asawa, pinili niyang tanggapin ang sitwasyon. Ganon man ito kahirap tanggapin. Dahil mahal niya ang ina ay tinanggap niya ito ng bukal sa kalooban. Epoy, papasok ka ba ngayong araw? Hindi ka pa naliligo ah. Anong oras na? Wala ka na naman bang almusal? Ano yan? Parang araw-araw kape na lang yung iniinom mo ah. Wika ng kaklase na si Janice. Ayos na to, mainitan lang yung sikmura ko. Oo, papasok ako pero kailangan ko munang hintayin si nanay. Wala pa akong baon. 'Di ba may proyekto tayo sa Pilipino? Hindi ako nakagawa. Wala kasi akong pambili ng materyales eh. Tugon ni Epoy. Anong oras na? Mahuli na tayo kapag hinintay mo pa siya. Halika na, papairamin muna kita ng 5 piso. Bigayan ng nanay ko, hati na lang tayo. Saka maglakad na lang din tayo para makatipid. Sige na, kumilos ka na dyan. Wika ni Janice. Maraming salamat ah. Hindi ko alam yung gagawin ko kapag wala ka. Hayaan mo, makakabawi din ako sa'yo pagdating ng panahon. Tinakbo ng dalawa ang kahabaan ng kampo ng tubuhan papunta sa paaralan. Nakakapagod man pero masaya silang nagtutuksuhan sa daan. May nakasalubong sila na may edad na lalaki. Napagtanto ni Epoy na pamilyar ang pagmumukha ng matanda kaya binati niya ito. Sa isip ni Epoy, mabuti nang sila na mismo ang bumate at magbigay ng galang sa nakakatanda. Sa tingin ko, siya yung matandang kapitbahay namin eh. Parang siya yung nag-iisang bahay dun sa Nyogan. Pero tignan mo, kawawa naman oh. Parang hirap na hirap maglakad eh. Wika ni Epoy. Ganun ba Epoy? Baka kakilala ng nanay mo. Magandang araw po. San po kayo pupunta? Parang ang layo naman po ng nilakad nyo. Bakit dito po kayo dumaan? Wika ni Janice. Baka pipe o hindi kaya bingi yan. Di tayo narinig oh. Nakatingin lang sa ating dalawa. Pula pa yung mata. Oh, bakit namumula yung mata niyan? Ah, Lolo, makikidaan lang po kami ha. Wika ni Epoy. Oh, mga bata, papasok na ba kayo? Maraming aso sa bandang unahan. Mag-iingat kayo ha. Muntik na akong masakmal nung isa eh. Buti na lang may tungkod ako. Wag na wag kayong dadaan ng mag-isa dito sa lugar. Delikado para sa mga kagaya nyo.
Tumangulang ang dalawa at nagpaalam sa matanda. Habang naglalakad ay may nakasalubong silang asong itim. Pulang-pula ang mga mata at mahaba ang mga pangil. Tila asong baliw, na handang manakmal sa sino mang makasalubong. Ngunit hindi nila pinaramdam sa aso ang takot. Alam nilang masusugurin sila kapag naramdaman na natatakot sila. Kumuha sila ng tag-isang tubo at naghanda sa paghampas kung sakali mang sumugod ang hayop. Maigpit na hinawakan ni Epoy ang tubo. Ngunit bigla na lang umangi aso. Halos dipa ang pagitan ng dalawa doon sa aso. Sabay nilang hinampas sa lupa ang hawak na tubo. Habang papalapit, hindi tumitigil ang dalawa sa paghampas hanggang sa tinamaan nila ang aso. Sa lakas ng pagkakampas, kumaripas papalayo ang hayop habang umaangil. Akala matatakot kami. Umarang ka pa. Kapag inulit mo yan, hindi lang yan yung aabutin mo. Asong baliw yata yun, Janice. Bilisan na natin. Mauli na tayo sa klase. Wika ni Epoy. Kanino kayang aso yun? Ang tagal na nating dumadaan dito. Ngayon pa lang natin nakasalubong. Saka parang may kakaiba eh. Pakiramdam ko hindi yun ordinaryong aso. Nakakapagtaka kung saan galing eh. Wala namang bahay malapit dito. Medyo mahaba pa nga tong tubuhang lalakbay natin eh. Tugon ni Janice. Baka nga asong baliw lang. Napadpad dito. Sige na, bilisan na natin yung paglalakad. Baka mahuli pa tayo eh. Mamaya sa kabila na lang tayo dumaan. Baka mas madami pang aso dito eh. Wika ni Epoy. Halos kalahating oras pa na lakaran ang ginawa nila. Maayos naman silang nakarating sa paaralan at medyo nanghina dahil sa pagod. Nagpahinga lang ng kaunti ang dalawa at tumulong sa pag-aayos ng silid-aralan. Habang nasa klase, panay ang tunog ng tiyan ni Epoy. Hindi man lang ito nakapag-agahan, kaya halos wala siyang naintindihan sa klase. Mayat maya ang paghikab ni Epoy. Nakasanayan niya na ang ganun araw-araw. Minsan ay wala pang kape kung hindi puro tubig lang maghapon ang laman ng sikmura. Mabuti na lang. Sa oras ng merienda ay binibigay ni Janice sa kanya ang kalahati ng baon. Nagpapasalamat naman si Epoy na ibinigay sa kanya si Janice para maalalayan siya. Sa labas ng binibilhan ng merienda, may isang batang nagbebenta ng binalatang mangga na nilagyan ng asin at bagoong. Naisip noon ni Epoy na kung kayang kumita ng batang mas maliit pa sa kanya, paano kung gayahin niya ito? Nabuhayan ng loob si Epoy nang sumagi sa isipan na maraming gulay na inaangkat ang ina tuwing hapon. Napangiti siya ng bahagya. Kung hindi kaya ng inang ibigay sa kanya ang gusto, siya na lang ang kikilos para sa sarili. Bago magtanghali ay natapos na ang klase. Hawak ang kaibigan ay hindi na sila dumaan sa kampo ng tubo. Bagkus umikot sila sa kabila. Medyo may kalayuan nga lang ang lalakarin, pero alam nilang ligtas dahil maraming kabahayan. Hindi na bumalik pa ng paaralan ang binata. Bagkus sinintay na lang ang ina. Sa pagkakataong iyon, kinausap niya ito na siya na lamang ang magbebenta sa mga naiwang gulay sa hapon. Sigurado ka ba, Epoy? Tapusin mo muna yung taon na to, anak. Konting tiis pa bago ka magtinda kapag nakapagtapos ka na ng sekundarya. Pagpasensyahan mo na ang nanay ha. Hindi man lang kita mabigyan ng tamang pagkain. Nakikita mo namang nagsusumikap ang nanay pero kulang talaga. Yung mga kapatid mo hindi natin maasahan dahil may sarili ng pamilya. Idagdag mo pa yung ate mo. Uuwi daw dito sa bahay natin sa susunod na araw. Narinig kong nakikipaghiwalay sa asawang lasinggero eh. Ang ikinakabahala ko, buntis yon. Kaya kung ayos lang anak, dito muna sila ha. Susunduin namin sa linggo ng tatay mo.
Wika ni Nanay Nida. Hindi naman po ako nagrereklamo. Gusto ko lang din pong makatulong. Alam ko naman po na nahihirapan kayo eh. Nay, pangako. Magtatapos ako ng pag-aaral. Sa ngayon, payagan niyo po ako sa gusto ko. Para din po to sa kapakanan ko eh. Saka matagal ko na yung sinabi kay ate na hiwalayin niya yung walang kwentang asawa. Pero ayos lang naman sa akin ay na dito po muna sila, magtutulungan tayo dito sa bahay. May awa po yung Diyos, makakaraos din po tayo. Tugon ni Epoy. Kaso paano yan anak? Madalas nauubos yung paninda kong gulay eh. Doon na lang tayo dumiretso sa kakilala ko para makatawad tayo. Ang kaso anak, madaling araw ako kumukuha, kaya mo ba? Pwede ka namang magbenta ka muna sa umaga pero papasok ka. At kung nandito na sa bayang ate mo, siguradong makakatulong yon. Wika ni Nanay Naida. Yun lang ba, Nay? Kaya ko po yun. Simula po bukas, total, Sabado naman eh. Subukan po muna natin. Pwede din po akong maglako ng isda pero saka na. Gulay na lang po muna. 3:00 po ng madaling araw yung alis natin, di ba? Gisingin nyo na lang po ako, tama po kayo. Mas mainam nga po na nandito si Ate Nenette. Maalagaan din natin yung lalabas na anak niya. Maagang natulog ang binata nang sa ganon. Hindi ito mahirapan ng gising. Sa sobrang pagkasabik, mag-aalauna pa lang ng umaga ay nagising na ito. Bumangon na at nagpainit ng tubig para makapagkape man lang bago umalis. Habang tulog pa ang ina at ang asawa, naupo muna ang binata sa gilid. Nasa tapat ito ng lamesang kinakainan. Maliwanag ang paligid dahil sa liwanag na nagmumula sa sinag ng buwan. Sa tagal pa ng paghihintay, nakaramdam ang binata ng pagkaihi. Lumabas ito ng palikuran na nasa likod ng tahanan. Pakiwari ng binata ay payapa ng mga oras na yon at tanging mga huni ng kuliglig ang maririnig. Ilang sandali pa habang nasa banyo, nakaamoy si Epoy ng masangsang at masakit sa ilong. Ngunit naisip niya na baka dahil lamang ito sa palikuran, kaya kaagad siyang naghugas at lumabas. Pakbang na sana papasok ng tahanan, ngunit bigla siyang may nasipat na figura na tila nakatuwad malapit sa kinaroroonan. Kinusot ng binata ang mga mata dahil baka namamalikmata lamang siya ng mga oras na yun. Pero mas lalong lumitaw ang itsura ng tao na tila naligo sa langis. Namumula ang mga mata, nakatitig sa kanya. Nakaramdam ng takot si Epoy ng mga oras na yun. Hindi niya matukoy kung ano ang tamang gagawin dahil sa naunahan ng takot ang buong katawan. Ngunit namukaan niya ang matandang nasalubong sa tubuhan. Kahit nasa ibang anyo, nakilala pa rin niya ang matanda. Akmang susugurin siya ng nilalang. Ngunit nakakuha ng buwelo si Epoy para sumigaw ng tulong. Dahil sa lakas ng boses ng binata ay nagising ang ina at asawa nito. Dali-dali naman itong lumabas upang matignan kung ano ang nangyari sa kanya. Mabaging langit! Epoy! Tumakbo ka! Sa dami ng pwede mong biktimahin at talagang kapitbahay mo pa! Nida ang talibong! Bilisan mo! Wika ni Tatay Pani. Hayop na matandang to! Kilala ka namin. Kami pa talaga ang tatakutin mo. Sikit sumugot ka. Titigbasin ko yung ulo mo! Nang susugurin na nila ng taga ang nilalang, bigla naman itong humarurot ng takbo pabalik sa nyogan. Nakakasigurado sila na ang matandang iyon ang may-ari ng tahanan. Nasa gitna mismo ng malalaking puno ng nyog. Napamura si Tatay Pani dahil sa sobrang galit sa nilalang. Tahimik namang naupo sa mahabang bangko ang binata. Ramdam pa din ang takot sa katawan.
Ayos ka lang ba anak? Walang ya talaga yung matandang yan, oo. Wala nang pinipiling tao. Bakit kasi napakaaga mong lumabas? Anak, huwag mo nang uulitin yan ha. Huwag kang lalabas ng ganitong oras. Delikado't lalo pat wala tayong kalapit bahay dito maliban sa matandang yan. Saka pa ni, pagtapos nating magtinda, maghanap ka ng mga pangontra. Maaamoy nun pag meron ng buntis sa bahay. Grabe, sobrang tanda na ng dekeng yan. Hanggang ngayon buhay pa rin. Ang ikinakabahala ko, malapit tayo sa lugar niya. Wika ni Nanay Naida. Ayos lang po ko, Nay. Kahapon nakasalubong po namin yan sa kampo eh. Akala ko nga po bingi. Kinausap pa namin yan ni Janice eh. Natakot lang po ko, Nay, pero sa susunod na ulitin niya yan. Alam ko na po yung gagawin ko. Saka bakit tayo nandito? Alam niyo na pong may banta pala sa lugar. Hindi pa rin po tayo umaalis? Tanong ni Epoy. Sa oras na lumagpas uli yan sa lugar, susugurin ko na talaga. Sa umaga pag nadaan dito, ni hindi nga makatingin sa akin yan eh. Pero paggabi, napakatapang ng hayop. Buti hindi niya kasama ang alaga niya kung nagkataon anak. Tumakbo ka kaagad. Mabuti yan dati sa mga magulang ko eh. Ang totoo, sa kanya ang lupang kinatitirikan ng bahay natin. Naging kaibigan niya ang tatay ko at binigay sa kanya ni Mang Deke ang lupa. Ako naman ang nagbana sa ngayon. Sa pagkakalam ko hindi yan ganyan dati eh. Hindi naman yan nakikigulo pa sa atin. Pero pag halimaw, halimaw talaga. Nagingibabaw siguro sa loob niya ang pagkayok sa laman ng tao. Kaibigan man niya o hindi. Tugon ni Tatay Pani. Yung aso po ba? Sa kanya po ba yun? Nakita ko din po yun eh. Sa susunod na makasalubong ko po uli. Makikita ng halimaw na yan yung hinahanap niya. Muntik na kami ni Janice eh. Habang pinag-uusapan ng naganap, minabuti nila itong palagpasin at ituon ng sarili sa paghahanap buhay. Mag-aalas 5 na nang makaalis sila ng tahanan. Ilang sandali lang nang marating nila ang sakahan ni Tio Andres. Laking tuwa ng binata nang bigyan siya ng malaking pabor ng isa sa mga kakilala ng ina na nagbebenta ng mga gulay. Binigay ito sa mababang presyo at ayon pa sa matanda, araw-araw na siya nitong babagsakan ng gulay. Basta sundin lamang ng binata ang magiging kasunduan. Wala kang magiging problema at pwede pa kitang bigyan ng magandang pwesto iyo. Nakikita ko sa'yo na desidido ka eh. Alam kong sa murang edad, kaya mo na itong mahawakan. Maniwala ka lang sa kakayahan mo. Lahat magiging posible. Wika ni Mang Andres. Maraming salamat po. Sa kapwesto, pwede po ba ilako ko na lang sa mga kalapit baryo namin? Sigurado po ako sa ganda ng mga gulay nyo. Mabilis ko po yung mabibenta eh. Kung hindi nyo po na itatanong, magaling po ako sa pagbibenta. Tugon ni Epoy. Mang Andres, salamat po ah. Malaking tulong po ito sa pamilya namin. Malaking pribilehiyo po ang naibigay nyo. Wika ni Nanay Naida. Kayo din naman. Malaki ang maitutulong mo, Naida, sa mga paninda ko. Kaya ibinabalik ko lang yung mga natulong mo. O siya na, bukas na tayo magsimula ah. Pagkatapos ng usapan, dumiretso sila sa isdaan at namili ng mga mailalako. Dahil sa pagsama ng binata, nasaksihan niya na hindi lang pala siya ang nakakaranas ng paghihirap, maging ang ina. Sobrang hirap maglako ng mga isda ngunit nagsusumikap ito. Makadala lamang ng makakain nila sa araw-araw. Kaya mula ng araw na yon, namulat ang binata sa realidad na kailangan din ng tulong ng ina nang sa ganon, mapagaan man lang ng kaunti ang buhay na meron sila. Nung araw din na ito, pinangako ni Epoy sa sarili na barang araw,
Masusuklian niya lahat ng hirap ng ina, mataguyod lamang ang pamilya. Gabi na nang makauwi sila sa tahanan, nadatnan nilang nasa bahay na ang kapatid na malaki na ang tiyan. Sa pag-aalala dahil sa nangyari kagabi, hindi na nakapagpahinga. Nagtulong-tulong na silang maglagay ng mga pangontra sa tahanan. Maging ang bolo at itak ay nakahanda na. Nagpausok din ng mga dahon ng kabukaw ang ina. Ayon dito, ang dahon ng kabukaw ay mabisang pantaboy sa mga aswang. Sasamahan pa ng kaunting goma at kamangyan. Siguradong mapapalayo ang masamang nilalang. Ngunit mabisa man, hindi ito pang matagalan. Salamat po sa pagtanggap niyo sa akin, Nay. Patawarin niyo po ako. Pangako po, tutulong po ako sa abot ng makakaya ko. Nga pala, kanina po nung wala pa kayo, mag-isa pa lang po ako dito. May dumaang matanda hinahanap po si Epoy. Wala naman pong tao pagdating ko, kaya sabi ko bumalik na lang. Dumiretso po siya dun Wika ni Ate Ninette. Nay, hindi kaya si Mang Deke yun? Ano kayang kailangan niya? Panayang hanap sa akin? Kung ano man yun, wag lang siyang magkakamaling gumawa ng masama. Hindi ako natatakot sa kanya. Habang nagsasalita ang binata, bigla na lang may bumagsak sa bubong. Natahimik sila sa pag-uusap nang makarinig ng paghangos. Nakarinig din sila ng alulong ng aso. Naramdaman nila na naroon ang aswang at alaga nito sa tahanan. Ngunit hindi na sila nagpakita ng takot. Bagkus kumpiyansa sila na walang mangyayaring masama. Ilang minuto pa ang lumipas. Narinig na ng pamilya na tila tinutuklap ang bubong gamit ang mahaba at matatalas na kuko. Sa kanilang pagmamatsyag, siguradong may masamang balak ang aswang, lalo pat naroon na ang buntis na kapatid. Dahil sa ginagawa ng nilalang, kumuha ng bolo si Tatay Pani. Hinintay na mabutas muna ng nilalang ang yero bago umatake. Sa kabilang banda, tahimik lang naman ang tatlo na nakaupo sa mahabang upuan. Inaalalayan ng ina si Ate Ninette habang hawak naman ni Epoy ang itak. Makalipas ang ilang minuto, nabutas na ng nilalang ang yero. Akmang papasok na sana ang nilalang. Ngunit walang tigil na pinagtatataga ni Tatay Pani ang aswang gamit ang napakatalas na bolo. Napaangil ito ng malakas. Tumatagos sa katawan niya ang talim ng bolo. Dali-dali itong lumundag at lumayo sa lugar. Akala mong diablo ka, hindi kami lalaban sa'yo. Ang sabi ko, huwag ka nang babalik. Sinagad mo talaga ang pasensya ko Tignan ko lang kung babalik ka pa dito. Wika ni Tatay Pani. Mabuti na lang po talaga nakapaghanda tayo. Manalangin po tayo na hindi na bumalik yung nilalang. Tumahimik ang lugar na tila walang nangyari. Magmula ng araw na yon ay hindi na muli pang nagpakita ang matanda. Ayon sa mga kakilala, may bago nang naninirahan sa bahay ni Mang Deke. Ngunit pinagsawalang bahala na ito ng pamilya. Hindi na nila binahagi pa ang nakakatakot na karanasan. Bagkus ay pinagpatuloy na lamang nila ang buhay. Kasama si Ate Ninette, nagtayo sila ng pwesto sa gulayan. Nagtulungan silang maisaayos ang ibinigay na pribilehiyo ng matandang si Mang Andres. Habang nakakatulong si Epoy sa paglago ng negosyo, pinagpatuloy din ito ang pagsusumikap na makatapos. Hindi naman nabigo ang binata. Ginamit niyang inspirasyon ang mga karanasan upang ibangon ang sarili at estado ng pamilya. Hindi naging madali pero sa tulong din ng pamilya, umayon ang lahat ng pagkakataon. Sa kasalukuyan,
Ganap ng negosyante si Epoy. May malagong gulayan. Hindi lang gulayan. Nakapagpatayo din ito ng sari-sari store. Naibahagi niya ang kwento hindi para magyabang, kung hindi magbigay ng aral patungkol sa mga elemento at pakuna ng aral nang dahil sa pagsusumikap, nagkaroon sila ng magandang kinabukasan. Para sa kwento na to, yung pinakatumatak sa akin yung sakripisyo ng ina. Bukod pa dun sa nilalang na aswang na umatake sa kanila, no? Yun, yung pagsasakripisyo ng ina para may taguyod ang buhay ng mga anak. Kaya naman kung nakikita natin nagsasakripisyo yung mga magulang natin, magpasalamat tayo sa kanila. Muli maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.